Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Tumagal ng ilang minuto ang pag-uusap ni Kalia at ng kanyang tita Claudia. Bago siya, nagpa siyang umalis. Niyaya pa siya ng kanyang tiyahin na doon na lang kumain. Ngunit mainit niyang tinanggihan ito dahil busog pa raw siya. Ngunit ang totoo ay hindi niya tinanggap ang imbitasyon dahil ang layunin niya pagpunta doon ay wala sa mga oras na iyon, si Angelo. Maaga pa lang at wala siyang ibang magawa sa bahay. Kaya napagpasyahan niya na mag-shopping na lang. Napagtanto niya na ang tagal na pala niya mula nang mamili sa mall at medyo iba ang pakiramdam niya. Pumunta siya sa isang mall at namangha siya sa dami ng pinagbago nito. Ang daming mall ngayon. Ang kahirapan ay bihira na makita sa lungsod. O baka hindi lang niya alam dahil hindi siya sanay gumala. Mas gusto niya na manatili na lang sa bahay at i-stalk ang social media account ni Angelo Benavista. Pagdating niya sa mall, tuwang-tuwa siyang tumingin sa paligid at na-enjoy niya ang moment na iyon. Hindi niya namalayan na gabi na pala. Sa wakas ay nagpasa siya na dumiretso na sa bahay nila na makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang isang kaibigan na si Lisel. Niyaya niya itong lumabas. At dahil namimiss niyang makasama ang kaibigan at makasama siya, ay sinabi niyang oo. Pumunta sila sa isang bar, ang napakasikat na bar ng bayan, Alfresco Bar. Ilang beses na siyang nakapunta roon at hindi niya maitatanggi ang katotohanan na talagang maganda ang bar kaysa sa mga bar na napuntahan niya noon at kahit nasa Amerika. Tuwang-tuwa siya at may ilang lalaki na lumapit sa kanya. At ang kanyang kaibigan si Lisel ay patuloy na tinutukso at sinasabi sa kanya na hindi pa rin siya nagbabago. Siya ay makamandag at kaakit-akit pa rin sa mga lalaki. Kahit na patuloy niya itong binabaliwala at hindi binibigyan pansin sa mga oras na iyon. I really envy you, Kalia. However, still keeps on gaining weight and I think I'm getting fatter every day. And it really stressed me out. Sabi ni Lisel sa kanya na may frustration look. Natawa ng mahina si Kalia sa reaksyon ng mga kaibigan. Sino ba nagsabing tumataba ka? Hindi, Lisel. Lumalaki lang ang boobs mo. Tumawa ng malakas si Lisel. Oo, tama ka. At mahal na mahal ito ng boyfriend ko. Sabi ni Lisel sa hinawakan ang boobs niya. Ew, grabe naman. Pabirong reaksyon ni Roseanne sa kaibigan at naiinis na tingin. Pinandilatan siya ni Lisel at saka tumawa. Minsan na rin siya nagkaroon ng nobyo nang umalis siya patungong Amerika. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang relasyon at hindi rin naging maganda ang pagtatapos nito. Tumagal lang sila ng halos 1 taon. Akala niya nung una ay sapat na ang lalaki para sa kanya at ibinigay pa niya ang lahat para dito. Maliban siyempre sa napakahalagang bagay na mayroon siya. Hindi niya ito ibibigay kahit kanino. Inilaan niya ito sa lalaking pinapangarap niya kahit napaka-imposible. Ang dahilan ng kanilang breakup ay dahil niloko siya ng lalaki. Nahuli niya ito na nakikipag-date sa ilang babae sa isang bar. Nang kumprontahin siya nito ay nagalit pa ito sa kanya at sinabing ginawa niya iyon dahil hindi nito ibinibigay sa kanya ang kanyang virginity. Napakatarantado at mababang uring nilalang ang lalaking iyon para gawin iyon sa kanya. At pinagsisisihan niya na halos 1 taon niyang minahal ang isang tulad ng lalaking iyon. Napakatanga niya. Pagkatapos na nangyari, nawalan siya ng interes na maghanap ng bago. Na-trauma siya. Wala siyang gusto ngayon maliban kay Angelo. Kahit alam niyang imposible iyon, at least alam na niya ang resulta. Mas mababa ang sakit
na makukuha niya. Umiling siya para burahin ang masakit na nakaraan. Hindi niya ito dapat isipin ngayon. Kailangan niya na mag-enjoy. Pumunta siya sa bar counter at ang mga mata ng lalaki ay nasa kanya lahat. Naglalaway sa kanya na parang mga asong gala. Sinong hindi? Nakasuot siya ng itim na spaghetti strap na crop top match na may denim short at black high-heeled boots. May dala rin siya maong na jacket pero hindi niya ito sinuot dahil sa sobrang init na pakiramdam niya. Salamat sa Diyos na ito ang suot niya ngayon. "One sex on the beach please," utos niya at tumango ang bartender sa kaniya. Humarap siya sa dance floor at nakita niyang napakabaliw ng mga senaryo. Ang mga babae ay sumasayaw at halos kalahating hubad, iniikot-ikutan at sinasayaw ang kanilang mga balakang sa mga lalaki. Ang mga lalaki naman ay tuwang-tuwa sa mga nagaganap at todo sigaw pa ang mga ito. "Here's your order ma'am, one sex on the beach," sabi ng bartender saka inabot sa kanya ang kanyang order. Kinindatan niya ang bartender at namula ito. Napangiti siya sa reaksyon nito. Ang cute niya tingnan. Bumalik siya sa kaibigan si Lisel sa kanilang mesa. Ngunit wala na siya. Yung babaeng yun talaga? Kung saan naman siguro pumunta at napadpad yun? Hay nako, sabi niya at saka umiling. Sigurado may kasama si Lisel na sumasayaw sa dance floor. Okay naman ang boyfriend ni Lisel sa ideya na lalabas siya at mag-bar pa minsan-minsan. Hindi ito nag-abala sa kaniya hanggat hindi gagawa si Lisel ng isang bagay na makakasira sa kanyang tiwala. Okay lang daw sa kaniya na lumabas at magsaya pa minsan-minsan, pero dapat alam niya ang limitasyon niya at hinahangaan niya ang lalaki dahil doon. Praktikal siya. Iyon ang klase ng lalaki na gusto niyang makasama panghabang buhay. Nakaupo lang siya at ninanamnam ang musika habang humihigop ng alak ng may lalaki na lumapit sa kanya. "Hey miss, Kalia right?" Tanong niya at tiningnan si Kalia na may pagtataka. Hindi niya makita ang buo na mukha ng lalaki dahil sa sobrang dilim sa loob ng bar. Yes? Do I know you?" Tanong niya saka tumayo sa couch. "It's me, Lucas," sagot nito sa kanya at saka sinubukang isipin ni Kalia kung may kakilala siya na ganung pangalan. Sorry, but magkakilala ba tayo ng personal? Or are you one of my classmates way back high school or college?" Tanong niya na nagugulhan pa rin sa pagkakakilanlan ng lalaki. Hindi niya talaga siya maalala. "Oh, it's not that. Kaibigan ako ni Angelo. Hindi mo ba ako naaalala?" Nang sabihin niya ang pangalan ni Angelo, ay sa wakas ay inaalala niya ang lalaki sa bahay ni Angelo. Actually, dalawa sila. "Ay, oo, naalala ko na. Sino ulit yung isa?" Tanong niya. "It's Noel," simpleng sagot nito. "Ay oo," tumango siya. "Anong ginagawa mo dito mag-isa?" Tanong ng lalaki kay Kalia. "Oh, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang isang kaibigan ko," sabi niya at humigop ng alak niya. "How about you? Why are you here all alone?" she asked, then sipped her wine. "Actually, I am not alone. I'm with my friends. We are here to support Angelo's sadness and heartbreak," sabi niya saka tumawa ng napakalakas. Nagtaka na naman si Kalia sa sinabi ng lalaki. Kalungkutan at dalamhati. Anong ibig niyang sabihin? Napaisip siya. "Ha?" Tanong niya na hindi alam kung ano talagang ibig niyang sabihin. Well, iniwan siya ng girlfriend niya papuntang Amerika, sabi ng lalaki na ikinagulat ni Kalia. Nakaramdam siya ng sama ng loob kay Angelo at the same time nakaramdam siya ng saya. Naalala niya na nakita niya pa nung nakaraan ang magkasintahan. So that means she already have a chance with him? Napaisip si Kalia. Alam niya na napakamali niya na magpantasya na ngayon, pero hindi niya mapigilan. Parang musika sa pandinig niya ang sinabi ni Lucas.
That's so sad to hear. I'm sorry. Humingi siya ng tawad sa kaibigan ni Angelo. Pero sa loob-loob niya ay sumasayaw ang puso niya sa sobrang saya. Oh, hindi mo na kailangang mag-sorry. Wala ka namang kinalaman dun eh. Leave me alone. Just leave me alone. Ayoko na. Dalhin mo na lang ako kay Amanda. Umapaw ang boses ni Angelo sa musika ng bar. Lasing na siya at parang hindi ito makatayo ng tuwid. Pilit siyang pinaupo ng isa niyang kaibigan na si Noel sa isang upuan. Ngunit patuloy pa rin ang kanyang pagpupumiglas. What the man? Don't be so hard-headed. Just sit down and chill. Makikipaglaban tayo sa ginagawa mo ngayon. Frustrated na sabi ni Noel. Nagmamadaling pumunta si Kalia at Lucas sa table ni Angelo. Anong nangyayari dito? Nag-aalala ng tanong ni Kalia. Oh, hi. Thank goodness you are here. Can you please make him stop? If not, then send him home first. He pissed the hell out of me. I might punch him anytime now. Sabi ni Noel habang umiiling sa frustration saka uminom ng beer niya. Come on dude, nandito kami para tulungan ka. Sabi ni Lucas at tatapagin na sana sa likod si Angelo, ngunit mabilis na hinampas ni Angelo ang mga kamay nito. No! Stop! Dalhin mo na lang ako kay Amanda. Gusto ko lang kay Amanda. I'm not gonna leave if Amanda is not here. Sigaw ni Angelo at pinagtitinginan sila ng mga tao. Nakaramdam naman ng hiya si Kalia sa inaasal ng lalaki. Nakatayo lang si Kalia sa tabi niya. Angelo looked like a complete mess. Napakagulo ng buhok niya. Lukot-lukot ang damit niya at pulang-pula ang kanyang mga mata. Pero gwapo pa rin at hot. Sigaw ng isip niya. Umiling siya. Hindi niya dapat iniisip ang mga ganong bagay ngayon. Pumunta siya kay Angelo at umupo sa kanyang tabi. Dapat niya itong iuwi ngayon. Mag-aalala si Tita Claudia sa kaniya. Uy, Angelo! Tinawag niya ang pangalan ng lalaki at bigla ito na humarap sa kanya. Amanda? He blurted out at nasaktan si Kalia. No, it's Kalia. Dapat umuwi na tayo. Sabi niya at tinulungan siyang tumayo. Kinuha niya rin ang beer sa kanyang mga kamay at inilagay sa mesa. Amanda? Love? Sorry. Please come back please. Pagmamakaawa ng lalaki. Makikita sa mga mata nito ang sakit at pagmamahal at sobrang nasasaktan si Kalia sa nakikita niya. Kung pwede lang sana na ganyan din ang sabihin ng lalaki sa kaniya. Kung siya lang ang babaeng tinutukoy ni Angelo. Humingi siya ng tulong sa kaibigan ni Angelo na isakay ito sa kanyang sasakyan dahil siya na maghahatid kay Angelo pa uwi. Sigurado ka bang magiging okay ka? Tanong ni Lucas nang nasa labas na sila. Oo naman, syempre. Ngumiti ito sa kaniya. Okay, take care and be safe. And thank you also, sabi ni Lucas saka tumayo. Pinaandar ni Kalia ang makina, saka pinaandar ang sasakyan palabas ng bar. Saka niya naalala ang kaibigan niyang si Lisel. What the? Hindi ko sinabi sa kanya na aalis ako. Shit! Hinahanap niya ako sigurado. Bulong niya sa kanyang sarili. Napabuntong hininga siya. Tatawagan na lang niya kapag nakarating na sila sa bahay ni Angelo. Napalingon siya sa lalaking katabi niya. Natutulog siya ng matiwasay. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho. At makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa bahay ni Angelo. Nauna siyang bumaba sa kotse niya saka nagmamadaling pumunta kay Angelo at tatanggalin na sana ang seatbelt niya nang bumukas ang mga mata ng lalaki. Kalia? Binaba niya ang pangalan niya at nagwala ang pintig ng puso ni Kalia. Hindi normal para sa kanya ang marinig ang kanyang pangalan. Nagbibigay ito ng panginginig sa kanyang katawan. Oo? Tanong niya na nakatingin sa mata ng lalaki. Pero walang sinasabi si Angelo. Nakatingin lang siya sa mukha niya tapos sa labi niya.
Biglang kinagat ni Kalia ang labi at napalunok siya. Nakalak ang mga mata ni Angelo sa kanyang mga labi at ang mga sumunod na nangyari ay ikinabigla ni Kalia. Bigla siyang hinawakan ni Angelo at saka hinalikan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang pagkagulat. Pero makalipas ang ilang segundo ay nakabawi na siya at nakapikit. Ramdam niya ang sensasyon ng kanyang mga labi. Alam niyang mali na gawin niya iyon. Hindi ito nararapat pero hindi niya mapigilan. Napakalambot ng mga labi nito na hindi niya mapigilan ang sarili na humalik pabalik. Naghalikan sila na parang wala ng bukas. Patuloy silang kinakain ng sensasyon ng isa't isa. Walang maririnig sa loob ng sasakyan kundi ungo lamang nilang dalawa. Para sila nabighani sa isa't isa. Wala na sa sarili si Kalia. Wala siyang maisip ngayon kundi samantalahin ang mga sandali habang mapusok siyang hinahalikan ni Angelo. Nagsimulang gumapang at gumagalaw ang mga kamay nito sa buong katawan niya. Mula sa kanyang mga binti, dahan-dahan at dahan-dahan hanggang sa kanyang balakang at kanyang tiyan. Nakaramdam ng panginginig si Kalia. Hindi niya napigilang mapaungol sa kakaibang sensasyon na kanyang nararamdaman. Pero bumalik siya sa katinuan na marinig niyang bumulong sa kanya si Angelo. "Amanda!" Bulong nito sa ilalim ng mapusok nilang halikan. Doon na lang bumalik sa kanyang malay at nagmamadaling inihiwalay ang labi niya kay Angelo. Napaungol si Angelo at hihilahin na sana siya ulit pero nagpumigla siya. "No! No, Angelo!" Nakakadismaya niyang sabi. "Shit! What was I thinking?" Galit niyang sabi sa sarili at ginulo ang buhok dahil sa frustration. "No! Please! Don't leave me! I'm begging you!" Pagmamakaawa niya na para bang kausap niya ang babaeng mahal niya. Nakapikit pa rin ang mga mata niya. Napabuntong hininga si Kalia. "We should go to your room now. You need to rest." Aniya, saka tinulungan si Angelo na bumaba ng sasakyan. Ang bigat-bigat nito pero nagawa niyang ilabas ang lalaki sa sasakyan. Gumiling-giling sila habang naglalakad papasok sa loob ng bahay ni Angelo. At nakita sila ng ina nito at laking gulat nila na mukhang magulo at lasing ang kanyang anak. "Oh my God! Anong nangyari sa kanya? Kalia?" Nag-aalalang tanong ni Tita Claudia. Saka tinulungan silang dalawa. "Nakita ko siya sa isang bar, auntie." Sagot niya, saka sila nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kwarto ni Angelo. "Bakit? Lasing din yan kahapon. May problema ba siya?" Binuksan ni Tita Claudia ang pinto ni Angelo. "I don't know, tita. Pero sabi ng mga kaibigan niya, may problema daw kasi. Mukhang iniwan ata ng girlfriend niya, auntie." Siya ay tumugon. Nasa loob na sila at hiniga nila si Angelo sa kanyang kama. "Ha? Si Amanda?" Tanong ng ina nito, saka nagsimulang hubadin ang damit ni Angelo. Nagkibit balikat si Kalia at tumalikod nang simulan ng hubarin ni Tita Claudia ang pangitaas ni Drake. Bigla siya nag-init at nararamdaman niyang namumula ang pisngi niya. "I think I should go now, auntie," sabi niya na hindi pa rin lumilingon. "Ha? You are leaving now? Pero almost 11 PM na. Hindi safe mag-drive sa labas, honey." "I will be fine, auntie." "Naku, wag! Magagalit sa akin ang mama mo kapag nalaman niyang pinauwi kita nang hindi ganitong oras. Dito ka na lang matulog, iha." Giit ni Tita Claudia at napabuntong hininga siya. "Pero wala po akong damit na pampalit," sabi niya at pinasadahan ng tingin ang suot niya, ngunit tinawanan lang siya ng babae. "Don't worry, honey. I have clothes which I haven't used. I think it will suit you," she said, then she smiled at her. Tumango si Kalia. "Wait lang dito, okay? Kukunin ko para makapagpalit ka na at makapagpahinga ka na rin." Umalis na ang babae at nilingon ni Kalia ang kwarto ni Angelo. She's been coming at Angelo's house for how many years now, and she had slept here for many times already in the guest room. Of course, but it's her first time in this room.
He really is so manly. Simpleng pinalamutian ng kulay black and white ang kwarto niya. Napakaayos. Bulong ng isip niya. That's why you like him. Sagot ng puso niya na ikinangiti niya. Naglakad-lakad siya para tingnan ang mga gamit niya. Hindi niya hahawakan ang mga gamit nito dahil baka magalit si Angelo. Tinitingnan lang niya ito dahil sinasabi ng curiosity niya na gawin ito. Nagsimula siya sa side table niya at nakita niya ang ilang mga larawan. Si Angelo at Amanda. Nakayakap sila sa isa't isa at nakangiti ng malawak sa picture. Makikita sa kanilang mga mata kung gaano sila ka-inlove sa isa't isa at nakaramdam ng insecurity at nasaktan si Kalia. Sana ako na lang ang kayakap mo. Sana ako na lang ang minahal mo. I wish you could look at me the way you look at her. Napaisip siya. Ang daming what ifs sa isip niya. Pero alam niyang imposible. Knowing the fact na mahal ni Angelo si Amanda. Muli siyang bumuntong hininga at tumingin kay Angelo na payapang natutulog. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang nakatingin sa kwarto niya nung dumating si Tita Claudia na may dalang damit. I'm sorry kung pinaghintay kita, honey. Pero sana magkasya ito sa'yo. Aniya, saka inabot sa kanya ang dalang damit. Pumunta ka na sa banyo at magpalit. Dagdag pa ni Tita Claudia at lalabas na sana si Kalia sa kwarto ni Angelo nang pigilan siya nito. Saan ka pupunta? To go change, auntie. Di ba sabi mo sa akin kanina ay magpalit na ako? Nagugulang tanong niya. Minsan parang di niya maintindihan ang babae. Yeah, there's the bathroom. Sabi ng tita niya at itinuro ang banyo ni Angelo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit? May mali ba sa sinabi ko, iha? Umiling siya. No, auntie. Pero dire-diretso na lang ako sa guest room. Doon na lang po ako magpapalit at para makapagpahinga na din ako. Sabi niya pero pinigilan siya ng babae. I'm sorry, honey, but the guest room isn't available now. We just started renovating it the other day and it's still not finished. Humingi ng tawad ang babae sa kanya. Kung gayon, saan po ako matutulog? Tanong niya nang maramdaman ng tibok ng puso niya. Isa lang ang guest room sa bahay nila. Dito ka na lang sa room ni Angelo. Sagot ng kanyang ina na mas lalong ikinalaki ng mata ni Kalia. Tita! Aniya at hindi makapaniwala sa sinabi ng babae. Why? It's not like you two gonna do something. I know you won't do that. And Angelo's drunk, so it's fine. Sabi niya, saka ngumiti ng malawak sa kanya. Alam ni Tita Claudia ang nararamdaman niya kay Angelo. Pero syempre, kailangan pa niyang umarte na parang wala lang. But still, it isn't right for me to sleep here, with him, in his bed, together. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ng Tita Claudia. Ayos lang. Tumingin ang babae sa kanyang wristwatch at saka tumingin sa kanya. It's almost midnight. I should sleep now. Kailangan na rin magpalit at magpahinga. Okay? Good night, honey. Lalabas na sana si Kalia pero nagmamadaling umalis ang babae. Hay, ano ang dapat kong gawin ngayon? Pumunta siya sa banyo at mabilis na naligo. She cursed under her breath na makita kung anong klaseng damit ang ibinigay sa kanya ng nanay ni Angelo. Ito isang lace trim solid color 90s na dress na may sliver na kulay. She cursed not because she was not used to wear it. In fact, yun ang suot niya kapag natutulog siya sa bahay niya. Pero ibang istorya na yun kung ano ang susuot dito sa bahay ni Angelo. Pero wala sang choice ngayon, kaya sinuot niya pa rin ito. Lumabas siya ng banyo at tumingin ng diretso kay Angelo na mahimbing pa rin natutulog. Napabuntong hininga siya. Saan ako matutulog ngayon? Nakadismaya niyang sabi. Dapat ba akong matulog sa sopa? Muli siyang bumulong. Umiling siya. Shit! Dapat pala, hindi na kita inuwi, Angelo. Sabi niya at umupo sa kama at pinandilatan si Angelo. Wala siyang choice ngayon kundi matulog sa tabi niya.
Pakiramdam niya ay sobrang pagod na pagod din siya at kailangan na din niya magpahinga. Magigising na lang siya na maaga bukas para hindi niya makita si Angelo. Dahan-dahan siyang humiga para hindi magising ang lalaki. Iba ang pakiramdam nang humiga siya sa kanyang kama. Maginhawa ang pakiramdam at gusto niya ang sensasyong iyon. Nakatingin lang siya sa kisame. Nag-iisip ng kung ano-ano at hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Ano ang kahinat na ng tagpong ito kapag nagising si Angelo na katabi niya si Kalia? Magkaroon kaya sila ng hindi pagkakaunawaan o may mabuong magandang samahan? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli mga kaibigan. Paalam!